At narito na nga po ang mga balita sa oras na ito. Basic Education Voucher Program, pambayad sa tuition ng kinder hanggang grade 12, pasado na sa Senado. Ang Basic Education Program ay ganap ng inaprobahan ng Senado sa ikatlo at huling pagpasa. Sa botong 22-0, ipinasa ang Senate Bill No. 1981 upang palawakin ng tulong pinansyal sa edukasyon. Dahil po dito, sasaklawin na ng programa ang mga bata mula kindergarten hanggang grade 12. Ayon po kay Senator Bam Aquino, ito ay mahalagang hakbang para matugunan ng krisis sa ating edukasyon. Layunin ng panukala na mabigyan ng pagkakataon ng mga estudyante na makapag-enroll sa mga pribadong paaralan. Inaasahan na sa ganitong paraan ay mababawasan ng siksikan at mapapagaan ang pressure sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Sa kasalukuyan, may kakulangan na aabot sa 165,443 na silid-aralan ayon sa ulat ng EDCOM 2. Ang kakulangang ito ay nagre-resulta sa shifting ng klase at siksikang mga classroom. Hindi basta-basta ang pagpili sa mga magiging benepisyaryo ng nasabing programa. Narito po ang mga sektor na uunahin sa ilalim po ng Basic Education Voucher Program. Ang mga estudyante po mula sa mga siksikang pampublikong paaralan, pamilyang kabilang sa 4Ps at mga low-income households, mga nasa malalayong lugar o geographically isolated and disadvantaged areas, mga katutubo o indigenous peoples at mga mag-aaral na may kapansanan, mga graduate ng Alternative Learning System o ALS. Higit pa po rito, ang mga estudyanteng mula sa mahihirap na pamilya ay makakatanggap ng mas mataas na halaga. Samantala, automatic pong magiging benepisyaryo ang mga taga-ida na walang malapit na public school upang matiyak na walang batang maiwan sa pag-aaral. Upang matiyak ang katapatan, magtatatag ang pamahalaan ng isang online system para sa publiko. Dito ay makakapili ang mga magulang ng mga akreditadong pribadong paaralan para sa kanilang anak. Kasabay po nito, makikita rin sa website ang presyo ng matrikula at kalidad ng turo ng bawat school. Karagdagan pa, magkakaroon ng nationwide school congestion mapping system bilang gabay sa alokasyon. May kaakibat din itong mahigpit na monitoring upang maiwasan ang mga ghost recipients at katiwalian. Sa ganitong paraan po, masisigurong nasa tamang tao mapupunta ang pondo ng bayan. Target ng Department of Education o DepEd na mabigyan ng subsidiya ang mahigit 2.4 milyong mag-aaral. Mangyayari ito sa pamamagitan po ng expanded government assistance to students and teachers in private education. Sa huli, hihintayin na lamang ang Bicameral Conference Committee bago ito ipadala sa Pangulo. Noong Oktubre 2025, naaprubahan ang katulad na bersyon nito sa mababang kapulungan. Kapag nalagdaan, ganap na ito pong magiging batas para sa kapakanan po ng mga batang Pilipino.